ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, March 31, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo kasado na ngayong araw. Toll sa Cavitex C5 Link Segment 3B, libre na hanggang Abril. Bagong expressway sa North Luzon, bubuksan ngayong araw. Halagang pamahaging fuel subsidy ng pamahalaan, umabot na sa mahigit 651 million pesos. PNP naka-heightened alert na para sa Semana Santa. Mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nagtungo sa Korte Suprema upang hilingin na aksyonan na ang mga nakabinbing petisyon kaugnay ng pag-aresto ng ICC sa dating Pangulo. Dati po Metro News, driver na tumakas makaraang magpa-full tank ng sasakyan, hawak na ng mga otoridad. Sa Science and Technology, isang makabagong AI-powered platform para sa sakuna inilunsad ng DOST. Sa ating pong lifestyle news, buto ng ubas na natuklasan sa isang medieval hospital, kinukumpirma ang 600-year history ng Pinot Noir sa France. Sa ating music trivia, ngayong petsa inilabas ni Chuck Berry ang awitin na kilala bilang isa sa most recognizable songs in music history. Ano ang kantang ito? Alamin. Balitang kakaiba, damit na may disenyo ng sunog mula sa plancha, mabibili ng mahigit 1,000 dolyar. Ang ating po oras, 6:39 ng umaga, kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Epektibo na ngayong araw ang panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na tumaas ng 12 pesos and 50 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. 2 pesos and 50 centavos naman ang aumento sa kada litro ng gasolina, habang 2 piso ang taas presyo sa kerosene. Ito nang ika-4 na magkakasunod na linggo na may double-digit na pagtaas sa diesel na epekto pa rin ng giyera sa gitnang silangan. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, libre muna ang toll para sa mga motoristang dadaan sa bagong bukas na Cavitex C5 Link Segment 3B hanggang sa katapusan ng Abril. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bahagi ito ng pakikiisa ng pamahalaan at pribadong sektor sa Semana Santa kung kailan inaasahang dadami ang mga biyahero. Tatayang aabot sa 36,000 mga motorista ang makikinabang sa libreng toll na inaasahang makababawas sa gastos at konsumo sa petrolyo. Malaki rin ang matitipid sa oras ng biyahe dahil mula sa dating 1 oras at 30 minuto na biyahe mula Taguig hanggang Parañaque, aabot na lamang ito sa humigit kumulang 15 minuto gamit ang bagong expressway. Layunin ng proyektong ito na gawing mas mabilis at maginhawa at maging epesyente ang biyahe ng mga motorista. Sa 2-kilometer section at ang dadaan dito mga 36,000 na vehicles ang dadaan dito. Kaya malaking bagay ito kasi madidecongest, mababawasan ang traffic doon sa mga maliliit na kalsada dahil dito na lang dadaan. Kaya ng ating mga laging iniisip ngayon dahil nga sa kaguluhan sa Middle East ay napakalaking savings ito sa gasolina, sa crudo, sa fuel. At hindi maliit na bagay ang babawasan mo ang biyahe mo mula sa 1 oras kalahati hanggang 15 minutes. Malaking savings yan. Ito, toll-free ito buong Abril. Mula ngayon hanggang end of April, toll-free ngayon muna dito.
at para naman ay mapagbigyan ng ating mga kababayan na dumadaan dito, lalong-lalo na ngayon na Holy Week na ngayon at maraming bumabiyahe. Yan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, mga tollway naka-full alert hanggang April 5. Detalye ay hatid ni Chanel Salazar. Naka-full alert na ang mga tollway sa bansa simula pa nitong March 28 hanggang April 5 ayon sa Toll Regulatory Board. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni TRB spokesperson Julius Corpus na nakahanda ang lahat ng tollway operators at concessionaires sa inaasahang pagdami ng sasakyan ngayong Semana Santa at bakasyon. Bukas ang lahat ng toll plaza at dinagdagan ng mga tauhan para sa mas maayos na daloy sa RFID at cash lanes. Kapag umabot sa higit 100 metro ang pila ng sasakyan, iaangat ang barrier upang tuloy-tuloy ang usad at magpapatupad ng counterflow kung kinakailangan. Naka-standby rin ang mga technician sakali magkaroon ng aberya sa mga toll booth. Naka-alerto rin ng patrol cars, quick reaction teams, medical teams, ambulansya at tow trucks para rumisponde sa anumang insidente. Pinalalakas naman ng motorist assistance at traffic management habang pinaigting ang maintenance ng mga pasilidad kabilang ang palikuran at gasolinahan sa mga expressway. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Bubuksan ngayong araw sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang itinuturing na mahalagang expressway sa Luzon. Ito ay ang Central Luzon Link Expressway o SLEX na isang 30 kilometers toll-free na kalsada na magdurugtong sa Tarlac City at Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Inaasang mababawasan ng hanggang 20 minuto ang biyahe ng mga motorista at luluwag ang daloy ng trapiko sa rehiyon. Kukonekta rin ang SLEX sa pang pangunahing expressway tulad ng SCTEX at TPLEX na magpapabilis pa sa biyahe panorte. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng mas malawak na plano ng pamahalaan sa ilalim ng UPLIFT o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport na nakapaloob sa Executive Order 110. Layunin ng proyekto na palakasin ang transport sector lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Pagsasagawa ng serye ng pagdinig para makabuo ng komprehensibong tugon sa krisis sa Middle East, iniutos ng liderato ng Kamara. Narito po ang report ni Grace Mariano. Inatasan ni House Speaker Faustino Boji D. III ang mga kaukulang komite sa Kamara na magkasa ng joint hearings para mailatag ang komprehensibong aksyon ng Kongreso sa lumalalang krisis sa gitnang silangan. Kabilang sa saklaw ng direktiba ni D ang mga Committee on Energy, Agriculture, Aquaculture and Fisheries, Foreign Affairs, Ways and Means, Labor and Employment, Transportation, Information and Communications Technology, Economic Affairs at Social Services. Ayon kay D, layunin ng joint hearings na tiyakin na ang mga inisyatibo ng legislative branch ay kaisa ng mga hakbang ng ehekutibo para maging malinaw ang mga plano hindi lang para sa kasalukuyan, kundi para din sa mga susunod na buwan at taon. Isasagawa ang mga pagdinig pagkatapos ng Holy Week kung saan iimbitahan ang mga opisyal ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno para tumulong sa paghanap ng solusyon. Ipinunto ni Di na bagamat hindi kontrolado ang nangyayari sa labas ng bansa ay kontrolado naman natin kung paano tayo tutugon sa mga hamong ito sa pamamagitan ng pagiging handa, mabilis at sama-sama sa paghahanap ng solusyon. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, umabot na sa mahigit 651 million pesos ang halaga ng naipamahaging fuel subsidy ng pamahalaan sa sektor ng pampublikong transportasyon. Ayon kay LTFRB Chairperson Vigor Mendoza, patuloy ang validation process sa tulong ng iba't ibang ahensya upang mapabilis at maging maayos ang distribusyon ng ayuda sa mga benepisyaryo sa buong bansa. Aminado naman ng LTFRB na nagkaroon ng ilang hamon sa pamamahagi sa Metro Manila, ngunit nagsilbi naman aniya itong aral sa kanila upang maiwasan ang kaparehong problema sa mga susunod na rollout, lalo na sa mga probinsya. Kabilang sa mga benepisyaryo ng fuel subsidy program ay ang mga driver at operator ng jeepney, UV Express, bus, TNVS,
taxi, tricycle at delivery services kung saan pinakamalaking bahagi ng pondo ang napunta sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon. 774 Balita Ngayon. Itinaas na ng Philippine National Police ang kanilang alerto para sa Holy Week 2026. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, inilagay na sa heightened alert ang PNP simula noong March 29 na iiral hanggang April 6, 2026. Aabot sa halos 60,000 na mga police at force multipliers ang ipinakalat na sa mga major thoroughfares, transportation terminals at transport hubs, mga places of convergence at mga simbahan. Nagbabari ng direktiba si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga pulis na maging visible sa ground, maglagay ng assistance desk at palakasin ang koordinasyon sa mga lokal na pamalaan upang masiguro ang maayos at ligtas na Semana Santa. Samantala, PNP walang sasantuhing mapagsamantalang negosyante kahit pa Semana Santa. Detalye po ay hatid ni Angel Garcia. Tuloy-tuloy ang pagbabantay ng Philippine National Police sa presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong Semana Santa upang masigurong hindi maabuso ng ilang negosyante. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nagpapatuloy ang mahigpit ang koordinasyon ng PNP sa Department of Trade and Industry at mga lokal na pamahalaan para protektahan ang publiko laban sa overpricing. Ani Nartates, paigtingin pa ng pulisya ang kanilang monitoring hanggat nagpapatuloy ang krisis at hindi palalagpasin ang mga mapagsamantalang negosyante kahit pa panahon ng Semana Santa. Babala ng pulisya, hindi sila magdadalawang isip na dakpin ang sino mang mapapatunayan nagsasamantala o sangkot sa profiteering. Katuwang ng PNP ang DTI sa pagpapatupad ng mahagpang upang mapigilan ang biglaang pagtaas ng presyo at matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng mga produkto sa gitna ng umiiral na State of National Energy Emergency. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Nagtungo sa Korte Suprema ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang isumite ang ikatlong batch ng Tay Kami Naman signature campaign. Pinangunahan ni Senador Robin Padilla kasama si dating Presidential Communications Office Assistant Secretary Mocha Uson ang paghahain ng ikatlong batch ng lagda na umabot sa 304,000 na kanilang naliko mula sa iba't ibang panig ng bansa maging sa abroad sa loob ng 4 na buwan. Ayon kay Padilla, hinihiling nila sa Korte Suprema na desisyonan na ang mga nakabingbing usapin patungkol sa paglaya ng dating Pangulo, particular na ang petition for habeas corpus na idinulog ilang taon nang nakalilipas. Bitbit naman ng Senador ang dalawang maleta na naglalaman ng mga papel na mayroong pirma ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Samantala, kasong impeachment laban kay COMELEC Chairman George Garcia at 6 na iba pang commissioner, ikinasa ng mga abogado. Narito ang report ni Gina Mape. Maghahain ng verified complaint for impeachment laban kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia at 6 na kasalukuyang commissioner. Ang dalawang abogado ay nakusuhan ni na Attorney Eldridge Marvin Aceron at si Kenny Labastida ang mga respondent ng culpable violation of the Constitution. Ayon sa petitioner na si Aceron, ito ay dahil sa paglabag ni Garcia sa automated election system law, betrayal of public trust at iba pang krimen na nagugat sa nakalipas sa dalawang national elections. 4 na articles ang inilatag ni Aceron kabilang ang paggamit ng ibang source code, hindi autorisadong server at paglilihim sa paggamit ng single private IP address para sa 20,000 vote counting machines sa mga nagdaang halalan. Isa pa sa pinagbatayan ang tinawag nilang betrayal of public trust dahil sa sistematiko at namimiling pagpapatupad ng campaign finance law sa kaso ni na Senator Chisa Escudero at Rodante Marcoleta kaugnay sa pagtanggap nila ng donasyon ng tumakbo noong 2022 at 2025. Samantala, tinawag ni Garcia na lumang issue na ang mga aligasyon at paulit-ulit na nilang sinagot. Napatunayan na anya ang kredibilidad ng mga nagdaang halalan sa pamamagitan ng random manual audit, revision ng mga balota, citizen arm observers at kinilala rin ng international community. Sa kaso naman anya ni na Escudero at Marcoleta, ipinaliwanag ni Garcia na pareho siyang nag-inhibit sa kaso at naipaliwanag na rin nila ang naging disposisyon ng Paul Pali.
Ako si Gina Mape ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 9 na minuto bago alas 7 ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Hawak na ng pulisya ang driver na tumakas nang hindi nagbabayad sa pina-full tank niyang diesel na nagkakahalaga ng mahigit 5,000 pesos. Ayon kay QCPD spokesperson Major Jennifer Ganaban, nasa kustudiya na ng Laloma Police Station ang naturang driver na hindi muna pinangalanan. Nag-viral ang driver ng puting sasakyan makaraan itong magpa-full tank sa isang gasoline station sa kahabaan ng EDSA sa barangay Apolonio Samson noong March 22 pero bigla na lamang humarurot ng hindi nagbabayad. Base sa security footage, makikita ang driver na makailang beses huminto para manigarilyo at umano'y tinakpan ang plaka ng kanyang sasakyan bago nagtungo sa gasoline station upang magpa-full tank. Una rito, natukoy na ng pulisya kung sino ang rehistradong may-ari ng sasakyan pero lumalabas na naibenta na nito ang sasakyan ng walang formal na dokumentasyon. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Muli na namang sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar sa pinakabago nitong all-time low. Sa trading kahapon, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 60 pesos and 69 centavos. Nasa 69 pesos and 46 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 80 pesos and 16 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 9 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Narito naman po ang mga lumabas na winning number combinations sa Lotto Draw kagabi, March 30. Sa 645 Mega Lotto, ang mga lumabas na numero ay 3, 27, 24, 7, 43 at 13. Ulitin ko po, 3, 27, 24, 7, 43 at 13. Wala namang nakapag-uwi ng jackpot prize na 15 million pesos. Ang lumabas naman na winning combination sa 655 Grand Lotto ay 27, 34, 31, 54, 23 at 3. Ulitin ko po, 27, 34, 31, 54, 23 at 3. Wala naman po nakapag-uwi ng jackpot prize na 45 million pesos. Lifestyle news. Para sa ating lifestyle news, natuklasan ng isang 600 taong gulang na buto ng ubas sa inidoro ng isang medieval French hospital na nagsisiwalat na ang mga tao sa France ay nagtatanim ng parehong uri ng grapes na ginagamit sa paggawa ng red wine na Pinot Noir simula pa noong 1400s. Ayon sa mga mananaliksik, kinukumpirma nito ang mga henerasyon ng mga nagtatanim ng ubas ay gumagamit ng tinatawag ngayon ng mga pamamaraan ng clonal propagation tulad ng pagpreserba ng mga cuttings o pinagputulan ng mga partikular na uri ng ubas sa loob ng 600 taon. Bagamat sa mga ancient texts may mga indikasyon na nito, sa pagdaan ng panahon ay nahirapan pa rin ng mga researchers na i-characterize ang technique na ito. Ngunit lumabas sa bagong research na ang pamamaraang ito ay ginagamit sa maraming lugar noong pang-Bronze Age, bandang 625 hanggang 500 BC. Ang Pinot Noir na kadalasang iniuugnay sa rehiyon ng Burgundy sa France ay ang pang-apat na pinakaitinatanim na klase ng ubas sa mundo. Maging ngayon, ang France ang nananatiling isa sa mga nangungunang bansa sa mundo na gumagawa ng red wine, kung saan ang viticulture ay bumubuo ng isang pundasyon ng cultural heritage at rural economy nito. Science and technology. Sa atin naman pong Science and Technology News, isang makabagong AI-powered platform para sa sakuna inilunsad ng DOST. Itali po ihatid ni Rose May Miranda. Opisyal nang inilunsad kahapon ng Department of Science and Technology o DOST sa pamamagitan ng PHIVOX ang HANDADA Integrated Platform for Preparedness, Early Warning and Response. Ito ay bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng isang sentralisadong sistema para sa early warning at impormasyon tungkol sa sakuna
Gayun din na alinsunod dito sa utos ng NDRRMC na pagkaisahin ng lahat ng kasalukuyang sistema sa bansa para sa mas mabilis na paghahanda at pagtugon sa kalamidad. Ang handa ng isang Geospatial at Artificial Intelligence o AI-enabled platform na pinatatakbo ng GRIS Philippines ay pinagsasama-sama ang mga datos mula sa iba't ibang ahensya tulad ng PHIVOX, Pag-asa at ang Mines and Geosciences Bureau ng DNR upang makapagbigay ng near real-time monitoring o pagsubaybay sa mga panganib na dulot ng panahon at paggalaw ng lupa, location-based alerts o babala na nakadepende sa eksaktong lokasyon ng gumagamit, AI-powered chatbot na isang digital assistant na sasagot sa mga tanong tungkol sa panganib at kaligtasan, at interactive dashboards para sa mga LGU at ahensya ng gobyerno para masuri ang posibleng pinsala at epekto ng isang kaganapan. Bukod sa pagiging kagamitan ng pamahalaan, layon din ang handa na hikayatin ang partisipasyon ng publiko sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga real-time incident tulad ng baha, sunog o aksidente sa kalsada. Mayroon din itong emergency SOS alert na magagamit sa mga urgent na sitwasyon upang agad na maibahagi ang lokasyon sa mga responder. Inaasahan na magiging susi ang pag-institutionalize sa handa sa pagbuo ng mas matatag na mga komunidad sa pamamagitan ng mas mabilis, mas tumpak at mas madaling ma-access na impormasyon sa gitna ng banta ng mga sakuna at climate change. Manatiling may kaalaman sa gamit teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW Shate 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, ngayong petsa inilabas ni Chuck Berry ang awitin na kilala bilang Most Recognizable Songs in Music History. Ano ang kantang ito? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Tuesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, March 31 taong 1958, inilabas ang American na singer, guitarist and songwriter at pioneer ng rock and roll na si Chuck Berry ang awiting Johnny B. Good. Nirecord ang kanta noong January 6, 1958 kung saan mismong si Chuck Berry ang nagsulat na nagbigay sa kanya ng maraming parangal. Agad na pumasok sa number 2 ang Johnny B. Good sa Hot R&B Sides chart at number 8 naman sa pre-Billboard Hot 100 chart sa US. Ang Johnny B. Good ay kinilala at naranggo noong 2021 sa ika-33 pwesto ng Rolling Stone magazine bilang Most Recognizable Songs in Music History, habang noong 2004 naman, naitala ito sa ika-7 pwesto sa 500 Greatest Songs of All Time. Ang awiting Johnny B. Good ay tungkol sa kwento ng isang mahirap na lalaki na tumutugtog ng gitara na ang pangalan ay Johnny, na inspired ang pangalan sa isang pianista na si Johnny Johnson na nakatrabaho ni Chuck Berry. Sa recording ng awitin ay hindi ito ang tumutugtog ng piano, kundi ang American blues and jazz pianist, organist, vocalist and composer na si Lafayette Lick. Samantala, maliban kay Chuck Berry, maririnig nyo rin ang bersyon ni na Elvis Presley, Jerry Lee Lewis at ng grupong Ventures ng awiting Johnny B. Good dito sa inyong Ultimate News and Music Radio na DWWW 774. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. At sa ating pong balitang kakaiba, damit na may disenyo ng sunog mula sa plancha, mabibili ng mahigit 1,000 dolyar. Detalye po ng balitang kakaiba, ihatid sa atin ni Doc Justin. Doc Justin, good morning. Yes, good morning mga kanyoses. Narito na ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Umahalay ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen ang inilabas na bagong disenyo na damit ng luxury brand na Bettermans at na tinawag na White Ironing Burn Graphic Shirt. Ang damit na isang white long sleeve polo na may disenyong iron burn o bakas ng sunog mula sa plancha sa bandang chest pocket nito at mabibili sa halagang $1,139 o mahigit 69,000 pesos. Ayon sa brand, sadyang nilagyan ng sports-like graphic ang oversized polo upang magmukhang aksidenteng naiwanan ng may nakapatong na mainit na plancha. Matapos nilabas ang naturang disenyo,
ay agad itong umani ng batikos online. May mga nagkomento na kaya naman itong gawin ng kanilang mga nanay ng libre. At marami rin ang nadismaya at tinawag itong ridiculous at overpriced. Ayan, sa panahon na yon, kailangan marunong tayo mamili kung alin ang mas mura-mura. Simple, ngunit hindi naman isinasaalang-alang ang kalidad, ano? Kasi baka dahil sa mura, mapapamura ka rin sa quality. Yan na ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out na go. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating pong balitang kakaiba. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, narito po muna ang ating topic, ang ating katanungan para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Dumanas ba kayo ng matinding pasanin sa buhay at paano po ninyo ito napagtagumpayan? Ayan, yan muna ang ating pag-uusapan mga kanyusik, no? Siguro magbabahagi muna tayo ng ating mga karanasan sa buhay at syempre yung mga paraan kung paano po ninyo napagtagumpayan ang inyong mga pagsubok na napagdaanan, no? Dahil tayo po ay ginugunita natin ang Semana Santa ngayong linggong ito mga kanyusik, no? So ulitin ko, dumanas ba kayo ng matinding pasanin sa buhay at paano po ninyo ito napagtagumpayan? So para po sa inyong mga opinion, ang ating pong text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa atin pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, March 31, 2026. Kami po yung tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.